Ang programang ito ay may mga temang hindi angkop para sa mga trolls, haters at bashers. Patnubay ng may utak, kailangan. Sabi nila, this is the year to take bolder actions, to break limitations, to bring innovation in your life. So, kumusta ang inyong New Year's resolutions? Going strong? Medyo hindi na ganun ka-strong? O sinunog nyo na ba yung papel na pinagsulatan ninyo ng New Year's resolutions ninyo? Kim Chu, if we have time, Carla Abellana, Richard Gomez, Elena Dabna, no? Kaya ganyan ang wordings ng Our Father. No? Hindi mo kakayanin ng tukso. You are not winning a fight against temptation through my fault, through my grievous fault. Kung alam niyong may bisyo yung kapatid ninyo, yung tatay ninyo, yung nanay ninyo, ay huwag niyo na pahawakin ng pera. May mga taong nagko-comment, di ba? Parang kabaong yung wedding cake ni Carla Abellana. Yung wala ka namang kinalaman sa event, sa mga tao, hindi ka naman inaano, pero mang-iinsulto ka ng kapwa mo. So, speaking of kabastusan and Richard Gomez, magandang lalaki, mayaman, maayos ang pamilya, magandang misis, magandang anak. Ika nga, nasa kanya na ang lahat. Anong kulang niya? Breeding. Ha? Good manners. At ano pa, kulang din si Congressman Richard Gomez sa critical thinking. Alam niyo nang magnanakaw, iboboto niyo pa. Alam niyo nang may bisyo, papahawakin niyo pa ng pera. Diba? Ang dali na mag-type ngayon sa cellphone. Pero kung mag-type tayo, ganun pa din. Where you na? Yung mga misis. Subscribe na ako kay Atty. Welcome to our first episode for 2026, Year of the Fire Horse. Fire represents apoy. Represents what? Passion. Diba? While horse represents speed, power, strength, ano pa? Freedom, energy. So expect a very exciting year for you and me dito sa Tarakape. Sabi nila, this is the year to take bolder actions, to break limitations, to bring innovation in your life. Get out of your shell. Galing lang tayo sa Year of the Snake 2025 and you can tell the difference, diba? Between a snake and a stallion. Pagkakaiba ng ahas sa kabayo. Ang ahas, tago-tago lang yan, di ba? Nag-hibernate yan pag busog. Hindi mo makikita yan. At pinipili ang kalaban. Non-confrontational ang ahas. No? Tapos, papasok ang Year of the Horse. Fire horse pa, apoy. So, magiging mainit at mabilis ang ating 2026. Yes! A lot of things to be excited. And hopefully, including your New Year's resolution. So, kumustahin ko ang inyong New Year's resolution. Kumusta ang inyong bagong taon so far? Nasa gitna na tayo ng January. 11 months na lang, Pasko na naman. Bumigat ba ang timbang ninyo dahil sa dami ng pagkain noong bagong taon? Ako, I don't step on the weighing scale anymore. Tumigil ako. But I know, dumagdag ang timbang ko. Kakakain. So, kumusta ang inyong New Year's resolutions? Going strong? Medyo hindi na ganun ka-strong? O sinunog nyo na ba yung papel na pinagsulatan ninyo ng New Year's resolutions ninyo? Ano ba yung mga yan? Magpapayat? Yan yung common, di ba? Hindi na iinom, titigil sa paninigarilyo, titigil ang bisyo, babawasan ng pag-absent sa school, sa work, hindi na malilate.
Kung nahihirapan kayo taon-taon, nung simulang elementary pa lang kayo hanggang ngayon, o nahihirapan kayo, i-keep ang inyong New Year's resolutions. So, meron tayong mabisang paraan para mas maging successful ang pagtupad ninyo ng inyong New Year's resolutions. At ididikit natin yan sa mga issue na yung paborito nyo, mga showbiz, ha? Na kailangan nating ituloy i-discuss. So, New Year's resolution ninyo at yung mga chismis na paborito niyo. Kasi last year, di ba, bitin yung discussion natin, kailangan natin ituloy. Kailangan natin tapusin yung kay Kim Chu tsaka sa kapatid niya na si Lakam. Dasal lang natin sana nagkaayos na sila over the holidays, di ba? Pasko eh. Excuse me. So let's get down to business. Ha? Bilisan natin. Year of the Horse. Let's reflect and learn from the experiences of popular personalities in 2025. Let me start with our main theme, where all our discussions will revolve. Ha? Ito yung araw natin and all the topic will revolve around it. Central theme, ang tawag. We have a beautiful discussion today, believe me. We'll talk about your New Year's resolutions, no? At yung mga celebrities, Kim Chu, if we have time, Carla Abellana, Richard Gomez, Elena Darna, and we'll connect it, all of them, to our main theme today. So ito yon, makinig. Ready? Ano ang pinakamabisang dasal? Hail Mary, yung mga membro ng Legion of Mary. Kasi nakikinig sa kanya ang anak. So kung anong ihiling ninyo kay Mama Mary, idudulog niya sa kanyang anak. Hail Mary ba o Glory be? Kasi binanggit mo lahat, di ba? Holy Trinity nasa Glory be. O yung Serenity Prayer, di ba? God grant us the serenity to accept the things we can change. Something like that. Ano? Siret? Di ba the Lord's Prayer? Ama namin sa Tagalog. Unang-una, yan yung dasal na si Jesus mismo ang nagturo. Diyos mismo yung nagturo. Di ba? Pangalawa, kumpleto siya. May part na sa umpisa, di ba? Sumasamba tayo, pinupuri natin ang Diyos. May part na humihingi tayo ng grasya. Pero yung last part, ang pinaka-useful sa pang-araw-araw na pamumuhay ng tao. Kung pragmatic kayong tao, ito yung magagamit ninyo, pinaka-magamit. Sabi natin sa huling part ng Our Father, do not lead us into temptation, but deliver us from evil. Sa Tagalog, huwag mo kami ipahintulot or dalahin sa tukso. At iadya o ilayo mo kami sa lahat ng masama. Tama? Malinaw. Hindi nyo kailangan ng evangelist para maintindihan yan, o ng pastor, o ng pare, o ng pope. Bakit ganyan yung dasal na tinuro ni Jesus? Kasi kilala ka ni Jesus. No? Kaya ganyan ang wordings ng Our Father. No? Hindi mo kakayanin ng tukso. You are not winning a fight against temptation. Maniwala ka. Kaya tinuro niya yan sa atin. Kaya tinuro niya yan sa akin. Di ba? Sabi ni Jesus, Dennis, ito ang idasal mo na ilayo ka sa tukso ng Diyos. No? Kapag nandyan na ang tukso, may dalawa kang options. Fight or flight. At sabi ni Jesus, flight. Tumakbo ka. Hindi dahil walang tiwala si Jesus sa atin, kundi dahil kilala niya tayo. Bibigay tayo kapag tama at swabe ang panunukso ng demonyo. Fight or flight. Pag nandyan na yung tukso,
You have options. Ha? May free will ka. Fight or flight. Clearly, ang turo sa atin ni Jesus, tumakbo ka na dahil walang malakas sa tukso. Kasi mas mautak sa iyo ang demonyo. Tama? He is not going to hit you in your areas of strength, di ba? He will hit you where you are weakest, di ba? Kung napakatibay ng armor mo sa harap, hindi ka niyan babanatan dyan. Dito ka, sa baba, no? Kung saan na mahina ang iyong depensa. No? Ako, hindi ako umiinom Bakit buhay pa po kayo? ng alak. Ng alak. Hindi ako umiinom ng alak. Tubig, umiinom ako, Coke, kape, boba tea, but not alcohol. Tingin mo, tutuksuhin ako ng demonyo ng alak? Siyempre, hindi. Chicks attorney. Tutuksoin kayo ng demonyo ng chicks. Darating tayo dyan. At the end of this discussion, kung ilang mang episode ang abutin natin, I'll confess to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my deeds, diba? In what I have done and what I have failed to do, through my fault, through my fault, through my fault, through my grievous fault. Yan yung nire-recite natin sa simbahan tuwing linggo, di ba? Sumasama ako sa misis ko kapag nagsisimba siya sa linggo Just like you, the devil hits me at the weakest points of my armor, kung saan exposed ako. And every day, I will admit to you, is a constant struggle for me. No, fighting temptation. And I tell you, honest ako sa inyo, I'm not winning. Yung temptation na binigay sa akin ng demonyo, na pinaglalabanan namin araw-araw, I am not winning. No? At I will reveal it to you at the end of our discussion. Diba? And kaya naniniwala ako, sabi ni Jesus, then is, tumakbo ka sa tukso. Don't fight, run away. Speaking of Jesus and running away, may kwento ako sa inyo. Si Padre Jose, sawang-sawa na siya sa kasamaan na nakikita niya sa mundo. Napakasama na, corruption, crimes, poverty, injustice, ang daming nagugutom. Isang gabi, pagkasara na ng pinto ng simbahan, sinara na ni Padre Jose yung simbahan. Lumuhod siya sa harap ng nakapakong Jesus. Sabi ni Padre Jose, Panginoon, napakasama na ng sangkatauhan. Kagaya ng mga taong nagpako sa iyo sa krus, araw-araw pinipili nila ang kasalanan kaysa sa kaligtasan. Ano po ang kailangan ko pang gawin para mailigtas ang mundo sa kasamaan? Biglang lumiwanag yung paligid. Hindi halos makita ni Padre Jose. Yung nagsasalita. No? Sabi ng Panginoon na nakapako, Jose, anak, halika. Tanggalin mo ang mga paa ko sa pagkakapako. Kuha agad siya ng ang tanggal ng pako. Tinanggal niya. Tanggalin mo ang pako sa aking kanang kamay at tulungan mo akong makababa sa krus na ito. So, tinanggal yung pako sa kaliwa at sa kanan at tinulungan niyang bumaba ang Jesus. Pagkalapat ng dalawang paa ni Jesus sa sahig, pinukas niya ang mga palad at tumingin siya kay Jose. Takbuhan na! Sorry po. Ayan, dyan na uubos ang oras natin sa kalokohan.
Diba, Bulacan, ngalan mo ay tanyag sa larangang pangkabuhayan. Kabuhayan, oo, sa may kawayan. Pawn shop. Dati, kilala ang may kawayan sa ginto, yung mga latero yung gumagawa ng mga ginto, tsaka balat, di ba? Ngayon, pawn shop. Okay, Kim and Lakam. Bagong taon ang corny natin, ano? At, ano ang relate nitong main team natin sa away ni Kim at kapatid ni Lakam? Kapatid niya na si Lakam. Hindi lang tayo dapat tumakbo at umiwas sa tukso, kagaya ng ating dinadasal sa ama namin, kundi mayroon din tayong pananagutan sa ating kapwa na, ano yan? No? Other side of the coin nung dinadasal natin. Tulungan ang kapwa nating lumayo sa tukso kung kaya natin tumulong. Lalo na kung ang tao ay mahal natin sa buhay. Di ba may mga magulang, alam nilang saksakan ng yabang yung anak nila. Ibibili pa lalo ng kung ano-anong mamahaling gamit para mas lalong makapagyabang. Maraming parents na ganyan, hindi ba? Kasalanan ang kayabangan. Vanity. Tinutulungan mo ba ang anak mo makalayo sa tukso ng kayabangan? Vanity, being vain? Or are you continuously bringing him to the test? Diba? Dasal-dasal ka, layo niyo po ako sa tukso. Tapos ikaw ang tagabigay ng tukso. Pakalat-kalat yung alahas mo at pera mo sa bahay. Yes, proud ka, mapagkakatiwalaan ng kasambahay ko. Kaya ganyan ako, burara. But are you doing your share as a good Christian? No? Bilang kapatid na Kristiyano, to keep your kasambahay away from temptations. O para kang demonyo na araw-araw tinutokso mo yung kasambahay ninyo para magnakaw. So now, Kim, or kayong mga similarly situated kay Kim, kung alam ninyo na may bisyo yung kapatid nyo, I'm not saying may bisyo sila Kam, kaya nga sabi ko kung kayo, kung pareho kayo ng sitwasyon ni Kim, na nag-aaway kayo ng kapatid ninyo. Kung alam nyo may bisyo yung kapatid ninyo, yung tatay ninyo, yung nanay ninyo, ay huwag nyo na pahawakin ng pera. Di ba? Nanay ninyo, kailangan nyo tulungan. Hindi, bili nyo ng grocery. Idiretso ninyo yung mga bill sa inyo at bayaran ninyo. That is the most Christian thing to do. Hindi ka madamot. Ang alam mong adik sa alak, Mawa, adik sa alak yung kapatid mo. Bili ka pa ng bili ng alak. I-display mo pa dun sa bahay. Are you helping your brother get rid of his alcohol addiction? O dinidemonyo mo pa yung kapatid mo by exposing him to alcohol? Making alcohol very accessible. Diba? Lasenggo ka. Malakas ka uminom. Magbi-business ka pa ng bar. Patay. Diba? Para ikaw naglagay ng lubid sa liig mo tapos tumalong ka. Diba? Yun lang naman. Alam ko galit kayo kay Lakambini kasi niloko niya yung paborito niyong artista. Although, I don't really understand why. Hindi ko alam bakit yung mga tao pag may ganyang issue, galit na galit sila. Mas galit pa sila kay Kim Chiu eh. Diba? Hindi naman kayo yung niloko. Hindi naman pera ninyo yung ninakaw nila Kambini. Pero mas mainit pa yung ulo nila kay Kim Chiu. Huwag kayo ganun kasi sayang yung energy ninyo.
No? Kung ano-anong binabasa nyo, tapos react kayo ng react. Sayang yung energy. Year of the horse. Redirect your energy, your speed. No? Make it beneficial sa inyo at sa pamilya ninyo. Kaya lang ako, Lakambini is in a big mess right now. Diba? So we have to ask, ginawa ba na ang mga kapatid niyang Kristiyano ang kailangan tulong na ibinigay nila kay Lakambini? If we did what we were supposed to do as Christians. Ayun lang. Cake! Ang daming cake ng Christmas. Run away from temptation because you are winning that fight. Yan siguro yung message natin today. Yan siguro ang